likha, Panginoon, na dapat namin ikagalak, Panginoon. And we thank you, Lord, na meron kami buhay, meron kami kalakasan, Panginoon. God, merong saya, Panginoon, meron joy sa aming mga puso, Panginoon, na yung pinagkaloob. And God, this morning, O Lord, gusto namin kayong awitan, papurihan, Panginoon, sambahin, O Lord. God, dahil heard nyo lang ito, Panginoon. And dalangin namin, O Lord, na pususan nyo kami na yung bulan ng Espiritu, O Lord. And God, handaan ang mga puso, Panginoon, sa mga namin mga salita. God, kayo maging sentro, Panginoon, ng lahat ng gawain ngayon sa mga muli. God, salamat, O Lord, na binabalik ang lahat ng kapurihan, magsambat at salamat sa nais pangalan ng aming Panginoon Jesus. My
pinapakita sa bawat isa, Panginoon. We thank God na sa lahat ng mga bagay sa ating mga buhay, Panginoon, sa lahat ng mga dumarating na suliran, Panginoon, sa ating mga buhay, Panginoon. Pero kami, Jesus, Panginoon, na sandigan, Panginoon. Pero lugar, Panginoon, God, na aming napupuntahan, yun ay ang pagmamahal mo, Panginoon, yun ay ang pag-ibig, Panginoon, na yung nilalang para sa bawat isa. Salamat, O Lord, na meron nga kami Diyos, Panginoon, na aming nalalapitan. Meron kami Diyos, Panginoon, na aming tagapagligtas. Meron kami Diyos, O Lord, na laging nandyan para sa amin, O Lord, na matatawag namin Ama, Panginoon. God, salamat, O Lord, salamat na Ikaw, Panginoon, Ikaw ang kaisa-isa, Panginoon, na nagligtas sa amin, kaisa-isa, Panginoon, na umibig ng kapal, Panginoon, sa bawat isa. Salamat po, Lord, sa lahat-lahat mo, Panginoon, napakasarap, Panginoon, na witan ka, napakasarap na papurihan ka at sambahin ka. Be with us, O Lord, patuloy, Panginoon, na susan po, na Banal na Espiritu para sa sambahin ng Panginoon. Sama na lang namin sa tayong pangalan ng aming Panginoon Jesus. So take your time and show each other some love po. Say hi, hello, and good morning. Good morning po sa inyo lahat. So, good morning po. Okay, test kaya pa pala yung mic po kami may dyan. Dyan. Ay. Dyan na lang dyan. Dyan na lang dyan. Dyan, thank you dyan. So, good morning po. Morning. Again, few announcement bago po tayo magsimula ngayong umagang ito before we study the Word of God. Meron po akong few announcement, the same announcement, but yung isang announcement po is sa Christmas Eve service natin. So sa Martes po, sa 24. Yung time po natin is 6 p.m. Di po ba? In Tuesday, Christmas Eve service po natin. But I encourage na maging maaga po tayo pumunta. Mga siguro po 3 a.m. Ay hindi, joke lang. 6 p.m. po yung Christmas Eve service natin dahil meron po tayong mga kids and youth na mag-perform. Kaya po ini-encourage ko kayo na pumunta ng early. Like 3 a.m. Another 5:30 po. 5:30, ganyan. So that, kasi po yung mga bata, marami po sila. Diba? So, nandun po sila sa labas. So, gusto po namin sana na lahat ng mga nandito ngayon, maaga at makaupo na. So that ma-prepare po namin yung mga bata doon sa labas. So, again, it's potluck, di ba? So, sa Christmas Eve po, it's potluck. So, whatever you can bring, please bring. Or kahit wala man po kayong dala, just come. Diba? But potluck po yun. Diba? Kung meron man po o wala, pumunta po kayo. And then, Sunday service, wala po tayo. Next week. At yung Wednesday night natin, wala din po. It's canceled. At even po yung Sunday, ng ano yun, 29. So 29, wala po tayong Sunday service. Magiging yung service natin is New Year's Eve na po. Diba? So yung pinaka-service natin is New Year's Eve. So sa Sunday, ngayon meron tayo, and then meron tayong Christmas Eve service, 6 p.m. And then wala tayong Wednesday night, wala tayong Sunday service, meron tayong New Year's Eve service. Okay po? So clear po tayo. Baka
may pumunta ng Sunday dito, tawagin niyo po ako, magpa-Bible na rin dalawa. So, again, let's start. Pinig, maestro. So, title po natin ngayon is Known by God. So, embracing true freedom and grace. Let's pray. Panginoon, salamat po for this wonderful morning you gave us. Thank you for your love, your grace, and mercy. Lord, lagi niyong pinagkakaloob sa buhay namin. Even, Lord, yung kapayapaan na binibigay mo for accepting you bilang Diyos at tagapagligtas namin. Patuloy po naming pinag-aarasan na kami basbasan mo ng iyong banal na Espiritu at buksan ang bawat isipan namin, bawat puso namin, Panginoon, sa iyong mga salita. Na isa pamuhay namin yung bawat salita mo, Panginoon, na hindi lang ito pakinggan, Lord. But Lord, gawin namin bilang mga anak mo. Thank you for this time, Lord, that you allow us, Panginoon, continue na pag-aralan yung salita mo at may encourage sa iyong salita. Panginoon, na nawa, ikaw po yung mamunan sa bawat buhay namin. Continue to mold us and shape us. Thank you, Lord, Panginoon, for choosing us. And thank you for loving us, Lord. We love you, we praise you. In Jesus' name. Amen. So if you have your Bible, please turn to Galatians chapter 4, verse 8 to 11 po tayo ngayon, umagang ito. So kung natatandaan nyo last Sunday, yung pinag-aralan natin o yung pamagat natin is, sabi nga ni Pablo, that tayo ay nasa pagkaalipin noon. So, from slavery to sonship, di ba? Yung identity natin in Christ. So, ngayon, na pinalaya tayo ng Panginoon doon sa pagkaalipin natin sa kasalanan. Pagkaalipin natin hindi lang doon sa kasalanan, even doon sa mga rules and regulation ng mga man-made religion. Di ba? So, tayo ay mga anak na ng Diyos. Our identity in Christ is sons and daughters and heirs doon sa mga pangako ng Panginoon. But ngayong umagang ito, ang pamagat natin is known by God. So, kinikilala na tayo ng Panginoon. So, kailangan yakapin natin yon. At yung kalayaan na binigay sa atin ng ating Panginoon. So, that's why yung title natin, From Freedom from Slavery and Identity to Christ, and now is known by God and embracing true freedom sa ating Panginoong Jesus. So, basahin natin ang verse 8. Sabi nga ni Paul dito, subalit totoo nga na ng panahong hindi ninyo nakikilala ang Diyos, kayo ay naglilingkod sa mga bagay na likas na hindi mga Diyos. Sabi niya rito. New King James, he said, but then, indeed, when you did not know God, you served those which by nature are not gods. Sabi niya, di ba? So, you were enslaved to those who by nature are not gods. Yung unang sinabi ni Pablo dito. So, alam natin, doon sa mga pinag-aralan natin, yung previous na mga teaching natin, that Galatians, sila yung mga enslaved before coming to Christ. Diba? Saan sila enslaved? Doon sa mga tradition, idol worship, following yung tradition ng mga Roman religion. It's the same thing sa buhay natin. Diba? That we are enslaved before coming to Christ. Tayo ay mga alipin din. Diba? Alipin ng mga tinatawag na elementary principle of this world, a man-made religion na sinasawag ni Pablo. Mga tradisyon, katulad ng Galatian dito, tradisyon ng mga Romano. Diba? A Roman religion. At hanggang ngayon naman, meron pa na ganito na nangyayari. So, ikwento ko lang, noong nakatira kami doon sa malapit sa Pampang. Tumira ako doon sa malapit sa Pampang. Ilang lakad lang natuman sa Pampang. So, meron kami kasing stall o meron kaming parang maliit na barbecuehan doon sa malapit sa Apo. Diba? Di naman malapit sa Apo, but alam niyo yung Philippine Rabbit? No, yun. Hindi doon. Doon sa, pumasok ka doon sa pangatlong kanto, hindi pa rin doon. Pero doon sa gitna, yun na yun.
bahala na kayo maghanap. Pero wala na sila ngayon. So meron kaming stall doon, nagtitinda kami ng barbecue. Sama ko yung tatay ko, yung stepmother ko. So, kaya natuto akong gumawa ng sisig at nag-barbecue, at nag-marinate ng barbecue, at nagtungi ng barbecue dahil doon. Matagal akong nagtinda ng barbecue doon at matagal din akong nangupit ng mga barya doon. So, anyways, malapit po kami sa Apo. So, lagi akong pumupunta sa Apo noon. Di ba? Hindi dahil nagsisimba. Di ba? Dahil naglalaro ako. Alam niyo yung kabayo? Yung sugal. Kasi marami doon. So, pumunta ako doon, pumapasok ako doon sa Apo na simbahan. And then nakikita ko yung mga tao na pupunta doon sa nakahiga doon na ribulto. Di ba? May salamin yun eh. Tapos pinupunasan nila, minahalikan niya yung salamin. So, nakikita ko yung tradisyon na yun. At mayroong kandila doon sa harapan, bumibili sila. So marami, di ba? That's a Roman religion, mga Romanong religion, o yung ginagawa ng mga Romano na nakuha natin bilang mga Gentiles, di ba? Yung kanilang religion. Hanggang ngayon po, meron. At noon pa, akaya ng bata ako, nandun ako sa Apo, nakikita ko yung mga tao, kung paano yung devotion nila, yung mga sasanto. Diba? So ano sinasabi ni Pablo? In 1 Corinthians chapter 10 verse 19 to 20, sabi niya, "Do I mean then that food sacrificed to an idol is anything?" Sabi niya, or that an idol is anything. So yung idol na sinasabi dito, yung graven images, diba? And then sabi niya, "No, but the sacrifices of pagans are offered to demons." Sabi niya, "Not to God. And I do not want you to be participant with demons." So, Paul, tinuturo niya dito that idolatry is a demonic. Diba? So, yung pagka-idol natin, o yung idolatry na ginagawa natin noon, na sinasabi, hindi po ako nagsasabi, but Paul, sinasabi nito, it's a demonic thing. Demons are behind doon sa system of idol worship. Satan, siya mismo, send yung kanyang mga legion, so yung mga demons niya, para i-trap o i-ensnare and enslave yung mga tao from idol worshiping doon sa mga Diyos-Diyosan. So, yung kabuuan is inaalipin nila yung mga tao. They enslave people saan? Sa kasalanan. Because in the Ten Commandments, ano sabi ng Diyos? Thou shalt not make an carved image. Diba? So, it's a sin. People, itong mga bagay na to, idolatry, enslave people sa kasalanan. And the demon enslave people, hindi lang dun sa kasalanan, but even dun sa mga rules and religious rituals, which hindi naman ito nakakaligtas ng tao. Diba? Na itong mga bagay na ginagawa nilang rules ng mga tao, ng mga religion, ay hindi po nakakaligtas. But ito ay nagpapasakit tayo at nagpapaalipin once na sinunod natin yung mga bagay na yan. So, the more a person na commit yung sarili niya o kinukumit niya yung sarili niya sa mga idols na to, the more he became a slave o he becomes a slave sa mga idol na yun. Diba? So, dun sa mga graven images na yun. At hindi lang doon. So, it's with anything apart from God. Ibig sabihin, hindi lang dun sa mga graven image. Hindi lang dun sa mga Diyos-Diyosan. Anything apart from God. Yung mga bagay-bagay sa mundong ito. Whenever ang isang tao o a person pursues meaning or happiness o yung kaligayahan niya apart from God, he will find that he is a slave dun sa very thing that he is chasing after. So hindi lang yung Diyos-Diyosan tayo nagiging alipin at dun sa kasalanan at dun sa mga Diyos-Diyosan na it's anything apart from God sa buhay natin.
Mga bagay-bagay sa mundong ito. Lalo na sa panahon natin ngayon. Di ba? Like I said, ang isang tao, kung yung pinupursue niya sa buhay niya, yung pinupursue ng meaning sa buhay niya, yung kaligayahan, pero wala naman yung Diyos doon. Apart from God, like I said, he will find that he is a slave dun sa very bagay na yun, thing na yun, na chine-chase niya sa buhay niya. Sa modern world natin ngayon, sa panahon natin ngayon, maraming tao are slaves. Saan? Sa pera. Diba? Money, lust. Diba? Pera, yung lust, alcohol, at every type of addiction, drugs. Diba? Ngayon, sa panahon natin. Kung titignan natin sa panahon ni na Paul, ano yung sa panahon nila is mga Diyos-Diyosan lamang, di ba? Siguro meron yung mga kasalanan na like homosexuality, di ba? Yung mga ibang kasalanan, pero ngayon sa panahon natin, mas malala, di ba? There's lust, alcohol, and drugs, at lalong-lalo na number one, yung pera, di ba? So, demonic forces are behind this o behind these things. Itong mga bagay na to, just as much as they are behind doon sa mga graven images. Kung nandun sila doon sa mga graven images, yung mga demonic o yung mga kampon ni Satan, the same thing doon sa mga bagay-bagay dito sa mundong ito, na sila yung nangunguna sa buhay natin at binabaliwala natin ang Panginoon. Diba? Satan, tandaan natin, lagi itong nangangako ng kalayaan. Diba? Na, itong bagay na to, sabihin na natin yung alcohol. Sinasabi niya na, pag uminom ka, mawawala yung lalaya ka sa mga problema mo. Diba? O sa drugs, lalaya ka pag ginawa mo to. Pag dumami yung pera mo, di ba, mawawala din yung problema mo. So yun yung sinasabi ni Satan. Satan promises freedom. Pero, right up until yung panahon na i-snap niya yung chain, at wala na palang lalabasan doon sa mga freedom na sinasabi ni Satan. Yung pera, yung addiction, yung lust, yung alcohol. Diba? Yung sinabi, alam niyo yung God is not dead, yung unang-una. Diba? Yung si Professor at yung si Josh, yung meron silang debate dahil yung professor niya ayaw maniwala sa Bible. And then Josh, kailangan niyang depensahan yung kanyang pananampalataya doon sa professor na yun. So, kung pinanood nyo yung God is not dead, merong doon na isang character, si Mina. Siya yung girlfriend ni Professor Radisson. Si Professor Radisson, isa siyang atheist, philosophy professor sa isang university. And then, si Josh, yung kanyang estudyante. Like I said, kung napanood nyo yung God's not dead, ito yung pinakauna. So, Mina's mother, ito yung matanda na kung makikita nyo, siguro ito sa Facebook, makikita nyo rin itong quote na to. But sabi ni yung matanda, Mina's mother, sometimes, sabi niya, the devil allows people to live a life free of trouble because he doesn't want them turning to God. Their sin is like a jail cell, except it is all nice and comfy, and there doesn't seem to be any reason to live. The door's wide open, sabi niya, till one day, time runs out, and the cell door slams shut, and suddenly, it's too late, sabi niya. Dahil sinabi kasi, nung bumisita sa kanya, Mina, sabi niya, ikaw na yung pinakamabait na tao, ikaw na yung laging nagdarasal, ikaw yung alam ko na maka-Diyos. Pero tignan mo ako at tignan mo yung sarili mo, sabi niya. Ikaw may Alzheimer's, ako wala.
Diba? Ito yung sinabi ni Mina. Na sinasabi niya, the demon, so the devil, Satan, sometimes inaalaw niya yung mga tao na, binibigay niya lahat. Sabi niya, live a life free of trouble because ayaw niya na itong mga tao na to na makilala ang Diyos. Diba? Makikita naman natin ngayon, kapag maganda yung buhay ng isang tao, nakakalimutan niya yung Diyos. Dahil sinasabi niya, ako yung gumawa ng yaman ko, nagiging selfish na sila. Diba? They forgot, nakakalimutan nila ang Diyos. But yung kasalanan nila is like a jail cell, sabi ng matanda dito. Diba? Yung nanay ni Mina. Except, it's all nice and comfy and there doesn't seem to be any reason to live. But it's a jail cell. Diba? Yun yung kasalanan eh. Parang yung pag nandun tayo sa kasalanan, napakaganda na sinasabi dito ng nanay ni Mina. But, till one day, sabi niya, na time runs out. And yung cell door o yung kulungan na yon, sabi niya, masasara. And suddenly, it's too late to turn back. Hindi ka na makakawala dun sa mga kasalanan na yun. Di ba? Hahayaan ba natin na ganun? Hindi, di ba? Kailangan na natin makilala ang Panginoon. Kailangan na natin tanggapin ang Diyos bilang Diyos at tagapagligtas sa buhay natin. Huwag natin hayaan na linlangin tayo ni Satan dito. Di ba? Again, hindi lang po mga graven images yung pwedeng mag-enslave sa atin. Diba? At mag-enslave sa kasalanan. But yung mga bagay-bagay din dito sa mundong ito. Yung mga bagay na pinagpapalit natin sa Diyos. Bakit sinasabi ni Pablo dito sa unang verse na to? Dahil kung titignan nyo doon sa pinag-aralan natin last Sunday, that we are pinalaya na tayo ng Panginoon. But the Galatians here bumabalik sila doon sa kanilang pagkaalipin. Tayo ba bilang mga Kristiyano, gusto nating bumalik doon sa ating pagkaalipin sa kasalanan? Hindi, di ba? At wag. Dahil tayo ay mga pinalaya na. Sabi ni Paul last week. So in verse 9, as he continue, sabi niya, ngunit ngayon, nakikilala ninyo ang Diyos. Sabi niya, o kaya ay nakikilala na kayo ng Diyos. Paano kayo ay muling nagbabalik sa mahihina at mga espiritual na kapangyarihan na wala namang kabuluhan? Bakit ibig ninyong muling maging alipin nila? But now after you have known God, or rather are known by God, how is it that you turn again to the weak and beggarly elements to which you desire again to be in bondage? Now you come to know God, or rather known by God, sabi ni Paul. Now, yung mga Galatians, yung buhay nila are to be different. Bakit? Dahil nakilala nila ang Panginoong Jesus. Diba? Binago na ng Panginoon ang kanilang buhay dapat. Sila'y mga bago na a creation because nasa kanila na ang Panginoong Jesus. So, note that Paul emphasized dito that is God who takes the initiative to reach out sa atin. Sa mga Galatians at sa ating buhay. He chooses us. He loves us first. Yun yung tandaan natin. 1 John 4:19. Sabi niya, we love Him because He first loves us. So, bago pa natin siya tanggapin, sinasabi ng salita ng Panginoon that He loves us first. Bago pa natin siyang mahalin, minahal na tayo ng una. So, anong ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin that He loves us first? He known, o sabi nga ni Paul, rather known by God. So ito, o here are few implications sa atin. That we are known by God, we are loved by God first. Maging mapagkumbaba tayo. Because yung salvation natin is 100% God's work.
sa buhay natin. Magpasalamat tayo because binahal niya tayo when we are unlovely. Tama, di ba? Si Arnold noon, puno ng kasalanan. Di ba? Ang daming ginawang kamalian sa buhay. Ang hirap niyang mahalin. But God, nagpapasalamat ako because He loves me when I am unlovely. The same thing to all of us. And be assured, if God loves us and saves us nung hindi tayo kamahal-mahal, ngayon, noon hanggang ngayon, He still loves us. Now, He will not abandon us or cast us out dun sa kanyang kamay. Yun lagi nating tandaan. At be like Him. Maging katulad natin siya. We should then be like Him to love others when they are unloved. Mahalin natin yung iba kagaya ng pagmamahal niya sa atin. Kahit yung mga iba, ang hirap nilang mahalin. Di ba? Dahil sa kanilang mga kasalanan na ginagawa o sa buhay, yung mga pinipili nila sa buhay. But be like God. Be like Jesus. Di ba? That He loves us even we are unlovable. Love others even they are unlovable. So, ngayon, tanong ni Paul sa mga Galatians at sa ating lahat, how can you turn back again to the weak and elementary principle of the world? So, kung titignan natin in the past, mga teaching natin, pinag-aralan natin, nakita natin that this man-made religion na in-emphasize ni Paul, that work-oriented and rules-based salvation, kung titignan natin at babasahin natin yung buong Galatians, makikita natin that we're tempted. Yung Galatian, gusto nila na i-abandon yung salvation by faith and instead rely on the work of the law. Na dito kami, hindi dun sa salvation by faith. Gusto namin sundin yung works of the law. And that is a return to the weak and elementary principle of the world. Ibig sabihin, babalik sila dun sa man-made religion, man-made rules na ginagawa ng mga tao. Mas gusto nila yun kaysa dun sa salvation by faith. Abandoning salvation by faith para i-pursue na lamang nila yung circumcision, yung kanilang mga law na ginagawa. Ibig sabihin, tinatanong ni Paul, bakit? How can you turn back again dun sa mga mahihinang bagay at elementary principle ng mundong ito? Dun sa man-made religion na kayo na pinalaya na ng Panginoon dun sa pagkaalipin at gusto niyo pang bumalik na maging alipin ulit ng mundong ito? Nakakalungkot. Dahil kung titignan natin sa mundo natin ngayon, sa panahon natin ngayon, itong principle na to ay ito yung culture natin ngayon, ito yung across the world, sabihin na natin buong mundo. Ito yung gusto na lagi nilang pinupuntahan at binabalikan at ginagawa. Na yung sinasabi nila, mas maganda na itong ginawa ng mga tao na yung masasamang ginawa ko, pwedeng makompensate ng mga mabubuting gawa ko. Na kapag gumawa ako ng mabuti, mawawala na yung mga masamang ginawa ko. Ito lagi yung pinupuntahan ng mga tao at pinapaniwalaan. Nagagawa lang ako ng mabuti. Sisimba lang ako ng Sunday at Monday to Saturday, gagawa ako ng mga maling bagay and then Sunday, i-compensate ko naman. Di ba? Yun yung laging kaisipan ng mga tao. Yun yung sinasabi ni Paul na beggarly, weak, elementary principle ng mundo na Monday to Saturday, okay lang na magwalwal o gumawa ng kasalanan. And then Sunday, mag-church naman ako. Di ba? Na napakamali. It doesn't work and it never has. Sabi nga ni Paul, weak and beggarly. Itong mga elements of the world ay mahihina because they offer no strength. They are beggarly because they bestow no riches.
Kung ito yung mga susundin natin, we cannot inherit yung pangako ng Panginoon sa atin. Di ba? Pangako na buhay na walang hanggan. All they can do is bring us again into bondage. Kapag ito yung sinundan natin. Kapag ito yung ginawa natin sa buhay. Kung ito yung pinili natin sa buhay natin, ang magagawa lang ng mga ito ay ibalik tayo sa pagkaalipin. Sabi nga ni Stott, nilagay ko dito, paraphrase dun sa thought niya. Sabi niya, if you were a slave and are now a son, if you did not know God but have now come to know Him and to be known by Him, how can you turn back again to the old slavery? How can you allow yourself to be enslaved by the very elemental spirits from whom Jesus has rescued you? Ibig sabihin, sinasabi nito na tayo na pinalaya na sa pagkaalipin at sinabi na tayo yung mga anak na ng Diyos. At noon na hindi mo kilala ang Diyos, but ngayon ay kinilala ka ng Diyos, known na by Him. Bakit, sabi ni Stott, nababalik ka pa doon sa pagkaalipin mo? Bakit mo hahayaan yung sarili mo na magpakaalipin doon sa mga man-made religion? Mga kasalanan sa mundong ito na mong Jesus, ang ating Panginoong Jesus, na iniligtas ka na doon sa kasalanan na yun at sa pagkaalipin na yun. Bakit? Yun yung tanong ni Paul at ni Stott dito. Bakit? Diba? It's a common sense. Kapag, kunwari, nakulong ako at pinalaya na ako doon sa kulungan, babalik pa rin ba ako? Doon sa kulungan, ayoko lumabas. Gusto ko pa rin makulong. Diba? O kaya, nasusunog yung bahay mo. Nandun na yung rescue. Nilabas ka na nung bumbero. Sabi mo, ayoko, babalik ako. Diba? At gusto mong masunog kasama ng bahay mo. Parang ganun, it's a common sense, diba? Naliligtas na tayo ng Panginoon. Bakit pa tayo babalik doon sa kasalanan? Bakit pa tayo babalik doon sa mga hindi naman tama at man-made religion at man-made laws? Diba? Dahil tandaan natin, pinalaya na tayo ng Panginoon. Huwag na tayong bumalik. Pinalaya na tayo ng Panginoong Jesus by dying on that cross sa ating mga kasalanan. Bakit pa tayo babalik doon? Diba? Tandaan natin that we are not saved by good works. So, huwag tayong magtiwala sa ating mga mabubuting gawa. And do not become prideful kapag gagawa tayo ng mabubuting gawa. Depend every time and every day on Christ alone. Because He is the one who saves us. Hindi yung mga mabubuting gawa natin, kundi yung ginawa ng ating Panginoon dun sa krus. And then in verse 10, He said, you observe days and months and seasons and years, and I am afraid for you lest I have labored you in vain. Or ipinangingilin ninyo ang mga araw, mga buwan, mga panahon at mga taon. Nangangamba ako sa inyo baka sa anumang paraan ay masayang lamang ang mga pagpapagal ko para sa inyo. Sabi ni Paul. So you observe days and months and seasons and years. Sabi ni Paul dito. So, yung sinasabi ni Paul dito, yung mga Hudyo that were commanded doon sa Old Testament, na i-observe nila yung numerous different festival na ginagawa nila, which set doon sa mga specific days ng taon. Diba? Marami silang mga ganung mga kailangan i-observe in the Old Testament. But sa panahon natin ngayon, even our church, I'm not commanding you to follow them. Diba? Hindi namin sinasabing, sundin nyo lahat yung sinasabi sa Old Testament, sa buhay nyo. Diba? Pero ang isang tao, ang isang Kristiyano, pwede niyang piliin, or she can choose
na i-observe itong mga sinasabi sa Old Testament, di ba? As a way to remember God, kung gusto mo lamang, di ba? There's nothing, walang pumipigil sa'yo. But again, it's not a requirement. It's not required sa atin. And no one, ito yung tandaan natin, no one should legalistically attend o gawin ang mga bagay nito at sasabihin sa sarili natin na gagawin ko to para magkaroon ako ng merit or favor before God. Di ba? Hindi po yun totoo. Gagawin mo yun because you wanna, sabi ko nga, to remember God. So, maraming tao, a number of people, yung sa panahon natin ngayon, nag-a-attend sila ng church on these days. Many think na iniisip nila if they faithfully na pupunta sila sa church on this festival, sila'y magiging mabuting Kristiyano. Tandaan natin that God looks at the heart. He's looking sa atin all year around. Every day, sabihin na natin. Not just sa Sunday or on special holidays. Di ba? Kasi yung mga ibang tao, sasabihin nila, ay, mag-church ako ngayon kasi merong magpapasko na. Di ba? O mag-church ako kasi mahal na araw na. Di ba? Easter. Ganyan. So, inisip nila, kapag ako mag-church ako ng magpapasko at mag-i-Easter, aalahan ko, di ba, yung pagkamatay ng Panginoon. Doon lamang, specific date na yun, doon lamang ako mag-church. Sasabihin nila sa sarili nila, magiging holy na ako. Magiging banal na ako, di ba? Like I said, God looks at the heart. Tinitignan niya yung bawat puso natin. He is looking at you and me every day. Hindi lang po Christmas and Easter. Hindi lang po Sunday or Wednesday. But every day, tinitingnan niya yung bawat puso natin. Hindi naman, ang ating Diyos, hindi naman siya divine attendance counter. Sabi nga, na, Arnold, pumunta ka ba ng Christmas? Arnold, nandun ka ba ng Easter? Arnold, nandun ka ba ng... Hindi, di ba? God wants sa atin yung buong devotion natin all the time. Hindi lang New Year, hindi lang Christmas, hindi lang Sunday, hindi lang Wednesday. But, gusto ng Panginoon is yung kabuuan ng buhay natin, yung devotion natin all the time for Him. Para sa Kanya. Because again, tandaan natin, God looks at the heart. And that hindi yung pag-attend natin ng Sunday, Wednesday, Christmas Eve, New Year's Eve, Easter. Diba? Or anumang special holiday. Yung mga false teachers among the Galatians, dinidemand nila to observe the days and months and season and years. And lahat ng mga legalistic matter as acted na sinasabi nila kung gagawin nyo itong mga bagay na to, you will be led into a higher plane ng spirituality. Ibig sabihin, yung spiritual na mamumuhay mo, kapag inobserve mo lahat itong mga bagay na to, magiging mature ka spiritually. Diba? Magkakamerit ka sa Diyos kapag gano'n yung ginawa mo. No, it's not. Diba? Again, like I said, God looks at the heart. Tinitingnan niya yung bawat puso natin. Ano ba talaga? Bakit natin ginagawa yung mga bagay na yun? Bakit tayo pumupunta ng church? Bakit tayo nandito? Every Sunday, every Wednesday, every Christmas Eve, and New Year's Eve. Every Easter. Bakit? Because we want to serve Him. We want to give Him glory and praises. Yun yung gusto ng Panginoon. Yun yung tinitingnan ng Panginoon. Hindi yung mga pagsunod natin dun sa loob. Diba? Sabi nga ni Paul, let all these weak and beggarly elements of legalism was bring them into bondage. Ibalik sila sa pagkaalipin. So, huwag tayong bumalik dun sa pagkaalipin. Diba? Stay where we are. Free from those
man-made religion. Sin, kasalanan ng mundong ito. Dahil, again, pinalaya na tayo ng Panginoon. Diba? Our identity is in Christ na. Ang iyong umagang ito, sinasabi ni Paul ng Panginoon, we are known by God already. Diba? So, embrace, yakapin natin yung kalayaan na yun na binibigay ng ating Panginoon. But Paul here, sabi niya, as we finish, I am afraid I have labored over you in vain. Sabi ni Paul. So Paul invested time and energy into sharing yung gospel sa mga Galatians and helping itayo yung Galatian church. Diba? Na nag-effort si Pablo. Sweat and blood, sabi nga doon sa commentary. But para itayo at ipangaral yung salita ng Panginoon sa Galatians. But kung sila ay aalis from the gospel at susundin nila yung Old Testament law, it would have been for nothing. Sabi ni Paul, sabi niya, I am afraid I have labored over you in vain. Mawawalang kabuluhan lahat yung aking ginawa na pagtuturo sa inyo ng salita at pagtatayo natin ng church dito. Kung kayo ay babalik doon sa pagkaalipin ng mundong ito. Sabi ni Pablo. So yung takot ni Pablo na yon ay ginawa niya lahat to encourage them doon sa totoo. In the right way. Diba? Makikita natin yung pagmamahal ni Pablo dito. Yung care niya para sa mga Galatians. Paul didn't share the gospel and then, bahala na kayo dyan. Sabi niya, hindi niya pinangaral yung salita ng Panginoon sa mga Galatians at itinayo yung church at sinabi niya, bahala na kayo dyan, mga Galatians. Diba? Itinuro ko na lahat sa inyo. No. He follow up. Nag-follow up siya sa kanila. No? Kumusta na yung pananampalataya nyo? Diba? And tinry ni Pablo na mag-stay ang mga Galatians dun sa totoong path. Diba? Sa salita ng Panginoon. The same thing sa ating lahat dito. Diba? Pastor John, Pastor Anthony, the leaders of this church, kami still continuing, teaching the Word of God. Na para tayong lahat ay mag-stay dun sa right path. Teaching the Word of God to you. Na hindi tayo bumalik dun sa old slave na pagkaalipin natin sa mundong ito. Diba? So we continue sharing the gospel to you. Nakakalungkot lang dahil hindi lang sa panahon ni Paul na nagsisibalikan ang mga Kristiyano sa dati nilang kalagayan sa pagkaalipin sa mundong ito. Diba? Kung noon, meron nang natitempt na bumalik doon sa pagkaalipin sa kasalanan ng mundo, mas marami po ngayon. Diba? Mas marami dahil sa panahon natin. Diba? Mga Kristiyano ngayon na bumabalik doon sa dati nilang gawain. Doon sa kasalanan na dating iniwan na nila at ngayon, binalikan nila. Diba? O yung iba naman, they are torn between. Na sino ba yung paglilingkuran ko? Ang Diyos ba o ang mundo? And they're in the middle. Diba? Like I said, again, there's no middle ground. Or there's no middle road. Either you are for the Lord or you're against the Lord. Diba? So mamili ka. Mamili tayo. Diba? Don't be in the center. Sabi nga, neither you're hot nor cold, or I will spit you out of my mouth. Sabi niya. Mamili. So we need to choose. Diba? Mundo o yung Diyos o ating Panginoon. Yung kasalanan o gusto ba natin na bumalik doon sa pagkaalipin ng mundong ito? Kasalanan? Oo. Sabihin na natin, sabi nga ng nanay ni Mina, parang kang nasa komportabling jail cell. Di ba? Na binibigay lahat sa iyo ng gusto mo, pangangailangan mo. But one day, the door will shut. At wala nang labasan. Ibig sabihin, the door shut, ibig sabihin, dumating ng Panginoon, nandun ka pa rin. Doon sa jail cell na yan. Diba? Ibig sabihin,
you're going down with Satan. Hayaan mo. Hayaan ba natin na maging ganun? Di ba? So, piliin natin ngayon ang Panginoon. Piliin natin na huwag tayong bumalik dun sa pagkalipin. Embrace the freedom that God na binigay niya sa ating lahat. So, again, do you have this same passion for people, katulad ni Pablo, na sharing the gospel sa ibang tao? Doing so, makakabuti sa lahat, di ba? But, kapag sila ay naniwala na, dun sa mga taong siniran natin, di ba? Kunwari, nag-share tayo ng salita ng Panginoon dun sa mga taong mahal natin sa buhay. But, iiwan na lang ba natin sila na, sinare ko na sa iyo yung salita, di ba? Bahala ka na dyan. But, even they believe, kung naniwala man sila dun sa ating sinare na sa salita ng Panginoon, the gospel, the good news, yung mga tao na yun will encounter obstacles sa buhay nila, kagaya ng mga Galatians. We need to follow up with them. We need to ask them, kumusta na yung spiritual na buhay nila? Pray for them. And pray with them. Always. At tanungin natin sila, gusto mo bang Bible study? Gusto mo bang mag-pray together? Or work together? Encourage natin sila kapag nakikita natin silang nag-i-struggle sa kanilang pananampalataya. Isipin natin kung sino mang tao na ni-reach out natin dati na kailangan nating balikan, kailangan nating i-encourage. So as we finish ngayong umagang ito, yung application sa atin that we are fully known and deeply loved by God. Being known by God, ibig sabihin, He sees every part ng buhay natin. Yung struggle natin, yung kagalakan natin, yung joy natin, even yung mga failures natin sa buhay. He still calls you His beloved child. Itong kanunungan na to o kaalaman na to should bring us great comfort at confidence. Hindi na tayo kailangan mag-strive para sa kanyang pagmamahal dahil it's already yours. Nasa iyo na yun. Nasa sa atin na yung pagmamahal na yun. At yung tunay na kalayaan comes from God's grace. Sa ating Panginoong Jesus, we are no longer a slave to sin. Hindi na tayo mga alipin ng kasalanan, ng takot, o yung mga legalistic rules or elementary rules ng mundong ito. Yung kanyang biyaya or His grace ay pinalaya tayo to live a life of joy, kapayapaan, at purpose sa mundong ito. Lean into that freedom. Embrace that freedom na binigay sa atin ng Panginoon. Trust that God's love ay sapat na to sustain us every day. At tayo ay secure yung ating identity. Being known by God, ibig sabihin, tayo ay sa Kanya na. Di ba? Tayo ay mga anak na niya. And nothing can separate us from His love. Romans 8:38-39. Sabi niya, "For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created things shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus, our Lord." So, anumang mangyari, anumang mga pagsubok na dumaan sa buhay natin, yung identity natin in Christ is unshakable and hindi magbabago. So, let go of the burdens of the past. Katulad ni Pablo, na hinikayat niya yung mga Galatians, huwag na kayong bumalik doon sa spiritual bondage. You can confidently live behind
yung mga old patterns, yung mga guilt, shame, at yung striving natin, katulad ng mga Galatians. God, tinawag tayo ng Diyos into a new and better way. Kalayaan through His grace. Freedom through His grace. At yung karunungan o kaalaman, God's knowledge brings purpose sa buhay natin. Because God knows you completely, He also has a perfect plan for your life. O, ibig sabihin, God knows tayo ay kumpleto na. He also has a perfect plan sa buhay natin. Magtiwala lang tayo sa Kanya that He will guide our step as we walk in the freedom na pinuprovide niya sa buhay natin. Yung plano niya sa buhay natin is always for our good, para sa Kanyang glory. Jeremiah 29:11, "For I know the thoughts that I think towards you, says the Lord. Thoughts of peace and not of evil. I to give you a future and a hope." So be encouraged. We are cherished by the Creator ng mundong ito. The universe, di ba? At pinalaya na niya tayo. He already has set us free para tayo ay mamuhay ng may pagmamahal, pananampalataya, and grace. So, manindigan tayo. Stand firm dun sa freedom na binigay niya sa atin. Knowing that you are fully known and forever secure in Him. We are loved, we are free, and called to a joyful life in Christ. So let His grace guide you forever or forward to this life. Let's pray. Panginoon, salamat po sa umagang ito for your encouragement to us. Truly, kinilala po kami bilang mga anak mo. Tulungan po kami na maging matatag sa aming pananampalataya, na hindi po kami bumalik dun sa mga kasalanan ng mundong ito, Panginoon. So, like Paul said, the elementary, Panginoon, mga rules at a man-made religion, Panginoon, ng mundong ito. Bigyan mo po kami ng kalakasan and put your Spirit upon us. Continue to mold us and shape us, Panginoon, so that we can continue, Lord, matapos namin yung takbuhin namin, Lord, at Lord, makita namin kayo, Panginoon, makasama namin kayo, Lord, in heaven. So thank you so much, Lord, for your word. May you continue to be with us as we go in separate ways, Lord. Gabayin mo kami at protektahan namin kayo, Lord, at ilayo sa kapatid. We love you, Lord, and we praise you. In Jesus' name we pray. Amen. So read your Bible, say your prayers, and love one another. Love you all, guys. See you Tuesday, 6 p.m. Pero 5:30 dapat nandito na kayo. Love you guys. When I look into your
pray, O Lord, God, na patuloy kami, God, mamuhay, Panginoon, na sa kaluban, Panginoon. God, patuloy kami mamuhay, Panginoon, God, na sambahin ka, Panginoon, mapurihan ka, Panginoon, sundin ang iyong kalooban sa bawat sa Panginoon. God, Lord, nandito kami, Panginoon, God, pinagkap ka namin ang tagapagligtas, Panginoon, and we pray, O Lord, na mamuhay kami, Panginoon, mamuhay kami, O Lord, sa kabanalan, Panginoon, na ginawa niyo, Panginoon, or God, naging halimbawa para sa bawat sa amin, Panginoon. Sundin namin yung Panginoon sa pumuhin namin, Panginoon, habang kami nandito sa mundo ito. Salamat po, Lord, ang patuloy na ingatan